Nagsisimula ang pelikula sa New York City kung saan matatanaw ang gusaling Millennium Building. May dalawang bastos na security guard na gumagamit ng teleskopyo upang maningil sa mga manininda sa kabilang gusali. Saan nakuha ang teleskopyo? Kapag tinatawag ng boss, sila ay papunta sa elevator. Isa sa kanila ang pumunta sa banyo habang naghihintay ang kanyang kasamahan sa labas. Sa sandaling ito, napansin ng lalaki ang nakakabahalang asanso at ang kanyang flashlight ay sinikwate sa pagitan ng mga pinto. Ngunit bago niya malaman ang nangyari, bumalik na ang kasamahan mula sa banyo at pareho silang sumakay sa elevator. Kinabukasan, nakilala namin ang dalawang mekaniko, Mark at Jeff, na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng elevator. Nagtatampo si Mark na nakakabagot ang trabaho, ngunit sinabihan siya ni Jeff na pahalagahan ang kanyang meron. Nalaman niyang si Jeff ang nag-ayos ng trabaho para sa kanya, kaya't pinipilit niya ang kaibigan na huwag siyang biguin. Sa Millennium Building, pumasok ang grupong buntis sa elevator matapos ang ehersisyo. Gayunpaman, sa halip na dalhin sila sa itinakdang palapag, ito ay simula ng bumababa ng mabilis. Isa sa mga takot na babae ang pumindot sa open button, ngunit hindi gumana. Kapag napagtanto nilang naiipit sila, nagugulat at sumusubok tumawag ng tulong, ngunit walang signal. Ang sitwasyon ay naging sobrang intense kaya ang duwang babae ay nanganak. Samantala, sa labas ng elevator, mga opisyal ng gusali ay nagiging aware sa sitwasyon. Dalawang manggagawa ang tinawag at sinubukang buksan ang pinto, ngunit nabigo sila. Nababahala ang security guard nang malamang nasa loob ang asawang buntis, humawak ng malaking palakol at desperadong sumubok na sirain ang pinto. Tila sa huli nagbukas ng kusa ang pinto at namangha ang mga bantay sa pagtuklas na may dalawang babae na nanganak sa loob. Kami, mahal ang adrenalina, sabi. Ang mga sanggol. Dumating sina Mark at Jeff sa isang diner para almusal. Nakaupo sila para kumain, ngunit biglang tumanggap si Jeff ng tawag tungkol sa sirang elevators sa Millennium Building. Ito ang puwersa ng kamatay. Iwanan ang kanilang almusal at nagmadaling pumunta sa lokasyon. Sa ibang lugar, nakita tayo ng batang mamamahayag na si Jennifer na tinawag sa opisina ng boss niya. Ipinaalam niya ang mga pangyayari sa sira ng elevator ng Millennium Building. Pinapunta niya siya roon kaagad at isulat ang balita bago pa mainit ang ulo ng kanilang mga kalaban. Sandali pagkatapos, dumating si Jennifer sa gusali at nakita ang maraming babaeng dinala sa ambulansya. Sinusubukan niya silang interviewin, ngunit inilalayo ng mga tauhan ng medikal. Samantalang, dumating din sina Mark at Jeff sa gusali at nagtagpo ng tauhan. Dinala sila ng lalaki sa pugad ng makina habang iniuugnay ang pangyayari. Sinabi din niya ang tungkol sa dating kasamahan ni Jeff na si Kowalski, na gumawa ng di mapapatawad na pagmamantini ng elevator na talaga Bu-027Y nakakabagot. Pero nakadismaya kay Jeff at pinabayaan niya ang lalaki na umalis. Magkasamang kumilos at sinuri ang bawat piraso ng makina sa engine room, ngunit kahit matapos ang pagsusuri, wala silang natagpuan. May mali sa isang lugar sa gusali. Lumalabas ng salon ang bulag na lalaki at ang kanyang aso. Sumakay siya sa elevator, ngunit agad na pagtanto na ang mga button ay hindi gumagana ng maayos. Pilit siyang pinapababa at sumakay sa ibang elevator. Ngunit kaagad pagbukas niya ng pinto, nakikita natin na wala ng ibang masasandalan kundi isang malawak na kalaliman. Ang aso niya ay ilang beses nang nag-ugong upang babalaan siya, ngunit hindi ito nauunawaan ng lalaki. Ano pa ba ang maaaring ibigay ng mga unggol? Sa isang malungkot na pangyayari, siya ay nahulog sa elevator shaft habang tinatawag ang kanyang aso. Sa gabi, pumunta si Mark sa bahay ng kanyang kasintahan. Nag-away ang magkasintahan, kaya dinala niya ang bulaklak para humingi ng tawad. Sa kaniyang pagkagulat, natuklasan ni Steed na katabi niya ang ibang lalaki. Pumapanglaw ang puso. Ako, Pangangalaga ng bulaklak! Samantala, napansin ng 2 security guards sa Millennium Building na may problema na naman ang mga elevator. Sa pagsisiyasat, natuklasan nila ang pinto ng elevator na bumubukas at nagsara ng mag-isa. May isang bantay ang tumingin sa loob at nakakita ng aso na nakabitin mula sa isang lubid sa poso. Itago natin sa labas? Bago niya mai-report ang sitwasyon, biglang nagsara ang pinto na ipit ang kanyang ulo sa pagitan nila. Hinimok niya ang kasama na gawin ang isang bagay, ngunit bumaba na ang elevator. Bilang resulta, siya ay pinugutan ng ulo ng mabrutal na ikinabahala ng kanyang kasama. Pagkatapos, bumalik si Mark sa gusali at sinundan siya ni Jennifer sa banyo. Nagtatanong siya tungkol sa elevator para sa balita, ngunit tinanggihan siya ni Mark, sabing lahat ay maayos. Nang manatili siyang matiyaga, sinabi niyang sarkastiko na gustong pumatay ng elevator at isa sa bawat 10 pumapasok ay maaaring mamatay. Si Jennifer ay di kontento sa sagot at patuloy na sumusunod sa kanya, ngunit ang Guardia Sibil ay humihigpit. Sa huli, nakita sina Jeff, Mark, Milligan, ang manager ng gusali at iba pang ehekutibo. Nagtanong sila tungkol sa pagsusuri. Ipinaliwanag ni Jeff na ginawa nila ang komprehensibong check, subalit natagpuan nila walang depekto. Sinadjust ni Mark na isara ang elevator ng ilang araw para sa karagdagang investigasyon. Gayunpaman, sinasabi ni Milligan na hindi ito posible dahil makakaranas sila ng malalaking financial losses. Sumasang-ayon din si Jeff sa kanila at tiniyak na ligtas ang elevator. Bakit hindi ka mag-death? Kinabukasan, pagdating ni Mark sa trabaho,
Nagulat siya nang makita ang kanyang mukha sa pahayagan dahil inilathala ito ni Jennifer. Sinulat din niya na delikado ang mga elevator. Ang kanyang boss, Mitchell, pinaalala siya sa opisina, kinonfronta tungkol sa pahayag. Nagpapaumanhin si Mark, sinasabing biro lang ang kaniyang sinabi. Hindi niya inaasahan na isusulat niya ito. Gayunpaman, ipinapahayag ni Mitchell na dahil sa balita, nakikita na ng pulis si Mark bilang suspect na tinutukoy nila bilang Darth Elevator. Maya-maya, napansin ni Mark si Jeff na nakikipag-away sa lalaking nakaputing lab coat. Sa kanyang pagtatanong sa kasamahan, natuklasan niya na ang lalaki ay Dr. Scheinberg, nagre-repaso ng elektronikong komponente ng kanilang elevator. Sinuyod ni Mark si Jeff tungkol sa dating kasamahan na si Kowalski at nalaman na nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili at sa kanyang kotse. Nakakabagot talaga ang pagre-repair ng elevator. Nakikita natin ang duwan lalaki na nagsiskate papasok sa garahe ng Millennium Building. Ilang sandali ang lumipas, tumama sila sa isang kotse at nasugatan. Siya ay nakaupo sa sahig ng sandali, ngunit biglang nagbukas ang pinto ng elevator sa likod niya at isinipsip siya sa loob. Ito'y dinala siya sa ika-80 palapag kung saan siya'y itinapon mula sa gusali patungo sa kanyang kamatayan. Makaraan ng ilang sandali, nakita ni Mark ang balita sa TV at natuklasan na itinuring ng pulisya itong pagpapakamatay. Pumunta siya sa gusali upang mag-imbestiga, ngunit tumanggi ang mga gwardya. Napansin niya si Jennifer sa gitna ng mamamahayag at agad lumapit sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin sa pagsusulat tungkol sa kanya, sinasabing wala siyang ibang material para sa kwento. Pinatawad ni Mark siya, ngunit hinihiling na huwag nang banggitin ulit ang pangalan sa papel. Sa gabi, binabayaran ni Jen si Marcos. Sa pagbisita sa kanyang tahanan, ipinapakita niya sa kanya ang CCTV footage ng pagkamatay ng skater na napakakaiba. Sinabi ni Jennifer na karaniwang tumatagal ng 40 segundo hanggang 1 minuto para umakyat ang elevator ng 876 palapag. Gayunpaman sa video, umabot ang elevator sa mga palapag na iyon sa loob ng hindi hihigit sa 2 segundo. Kapag narinig ang parirala na kulang sa 2 segundo, nagtataka si Mark kung bakit iniwan siya ng dating kasintahan. Nagulat siya at hirap maunawaan ang nangyayari. Pumunta sila upang makipagkita kay Jeff at ipakita ang video, ngunit abala siya sa ibang bagay. Tinatanggihan niya ang kanilang pagsasalita at umalis papuntang ibang lugar, sa isang restaurant. Ipinaliwanag ni Mark kay Jennifer kung paano gumagana ang Ibayu 002070 ibang bahagi ng elevator. Sinasabi rin niya tungkol kay Steinberg na nagdisenyo ng elektronikong component ng elevator para sa kumpanya. Pumunta sila sa opisina ni Jennifer at magsagawa ng pananaliksik tungkol kay Steinberg. Natuklasan nila na ang kanyang pangalan ay Gunther at minsan niyang sinubukan ang organiko. Paggawa ng computer chips gamit ang utak ng dolphin. Ano daw? Subalit masama ang naging takbo ng proyekto at sinibak si Steinberg dahil patuloy na nagkakamali ang mga computer. Nagsimula siyang magtrabaho sa elevator company dahil marami siyang karanasan dito. Sa pag-aaral ng lahat ng ito, naniniwala si Jennifer na sangkot si Steinberg sa misteryosong mga kamatayan. Kinabukasan, napadpad si Milligan sa gusali nang makakita siya ng katawan ni Jeff sa elevator shaft. Nang dumating si Jennifer at si Mark, nagulat sila nang malaman na muling itinuturing ng pulisya ito bilang isang pagpatay sa sarili. Bukod dito, itinuturing ng mga pinuno ng gusali si Jeff na isang terorista at ipinaalam sa publiko na tapos na ang banta. Hindi naniniwala si Mark na magagawa ng kaibigan niya ang ganong bagay. Kaya sinimulan nila ni Jennifer ang paghahanap ng katotohanan. Sa hapon, nagpa siya ang magkasama na bumisita sa bahay ni Kowalski na yumao ilang panahon na makikita nila ang kanyang balo na nagbubunyag na hindi namatay ang kanyang asawa sa aksidente ng kotse. Iniulat niya na siya ay pinatay sa elevator shaft dahil alam niya ang isang bagay na hindi dapat niyang malaman. Ayon sa babae, ang espiritu ng kanyang asawa ay patuloy na bumabalik sa elevator, kaya't patuloy na namamatay ang mga tao. Bumalik sa gusali, makikita natin ang grupo ng mga tao na pumapasok sa elevator. Nagsimula muling magkaproblema nang biglang umaksyon ang elevator ng mabilis. Agad na pumindot ang isang tao sa emergency button na hindi gumagana. Ito ay nagdudulot ng takot sa lahat at isang bata ay nagtatae sa kanyang shorts. Upang gawing masama ang sitwasyon, biglang nagkahati ang sahig na nagdulot sa mga tao na mahulog at mamatay. Ang elevator ay patuloy na bumilis hanggang sa ito'y tumagos sa bubungan ng gusali. Matapos ang insidente, naglabas ng pahayag ang Pangulo ng Estados Unidos na tinawag itong isang aktong terorismo. Isang SWAT team ang nakabantay sa gusali upang pigilan ang sinumang pumasok. Samantala, nagkikita si Mitchell kay Steinberg at isinisisi ang lahat sa huli. Sinasabi na ito ay maliit na hadlang lamang sa kanyang malaking plano na magbabago sa sangkatauhan. Tumatanggi si Mitchell na maniwala at hinahamon siyang hanapin ang solusyon agad. Gayunpaman, sinabi ni Steinberg na lumabas sa kanyang hawak ang sitwasyon at di na maikontrol. Sa gabi, dumating si Jennifer sa gusali sa isang van. Si Mark ay nagtatago sa likod ng upuan. Mula raw siya sa kumpanya ng elevator, pero hiniling ng mga gwardya na buksan ang pinto ng van. Si Jennifer ay pumayag ng hindi ganap at binuksan ang pinto. Noong mga sandaling iyon, siya ay tumanggap ng tawag mula sa kasamahan sa trabaho na pinaimbestigahan si Steinberg. Ipinapakita niya na kahit matapos mawalan ng trabaho si Steinberg, nagpatuloy siya sa paggawa ng biochips, bagaman hindi na sa mga utak ng dolphin.
kundi sa ibang bagay. Pinayuhan niya si Jennifer na maging maingat at ibinaba ang telepono. Sa panahong ito, pumapasok si Mark sa prestihiyosong Millennium Building. Sa sumunod na eksena, natuklasan ng mga pulis na hindi si Jennifer ipinadala ng kumpanya ng elevator. Kaya siya ikinulong sa isang kwarto. Si Mark sa kabilang dako natuklasan ang isang malaking biochip na hugis ng napakalaking utak sa elevator shaft. Nakakita pala na itong organ ay buhay pa at naghahawak ng mga elevator. Sinusubukan niyang sirain gamit ang screwdriver, ngunit nabigo. Nang magbunga sa pababa ang nasusunog na elevator, si Mark ay halos nakatakas habang pumanaw ang SWAT officer na siyang lumalabas sa shaft. Nakatuklas si Mark ng missile launcher ng opisyal at sumubok na sirain ang organo. Cartoon ba ito o anong inirecap ko? Ngunit dumating si Steinberg at nakikialam. Tinutok niya ang baril kay Mark. Sinabihan siya na huwag sirain ang kanyang likha. Nag-aaway ang dalawa. Halos itinulak ni Steinberg si Mark pababa sa paso, ngunit dumating si Jennifer sa tamang oras at hinawakan siya sa baril. Sa sandaling ito, lumitaw ang SWAT team at iniutos sa lahat na ihulog ang kanilang armas. Steinberg ay approve para hawakan si Jennifer bilang bihag muli, ngunit siya ay nakakawala. Sandali! Sa huli, ang kontrabida ay atakihin ng kanyang sariling likha at sinipsip sa loob kasama si Mark. Ngunit nakakapasa si Jennifer ng missile launcher kay Mark sa tamang oras. Siya ay kumuha ng baril at binaril ang organ. Sa wakas ay sinira ito. Ang lakas ng pagsabog ay pumipilit sa kanya palabas, samantalang ang bangkay ni Steinberg ay nahulog ilang segundo mamaya. Paglipas ng ilang araw makikita si Mark na lumalabas ng ospital matapos ang kanyang paggaling. Dumarating si Jennifer para sunduin siya, at habang umaalis sila'y naipit sa isang elevator. Nagulat sa akala na bumalik ang demonyo, ngunit biglang tumawa si Mark, na nagpapakitang biro lamang ito. Mark, gago ka! Nagtatapos ang pelikula habang hinahatak niya siya at hinihinala siya.